May nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping paulit-ulit na pagkakamali. Yes, friend, bago ang lahat, meron lang akong trivia para sa'yo. Alam mo ba na ang pinakamalungkot na sorry na matatanggap mo ay kapag sinubukan mong mag-withdraw pero ang sabi ng ATM sa'yo, sorry, you do not have enough balance. Nakakapikon talaga yung ganyan. Ikaw ba, yes friend, nakaranas ka na ba sa buhay ng ganitong klase ng tao, or naka-encounter ka na ba ng ganitong tao sa buhay mo, no? Huwag na tayong lumayo. For example, yung partner mo, isang beses nahuli mong nagloloko, naku, patay tayo dyan. Siyempre, ikaw bilang marupok, di ba? Papatawarin mo siya agad-agad after humingi ng tawad. Tapos kapag okay na ulit, nagkabati na kayo, wala pang isang linggo, nagloko na naman ang isaraulo. Pero at least, 'di ba, this time hindi ka na marupok. Utu-utu ka na. Kasi pinatawad mo ulit siya. Ganyan ka nakalala. Nasa iyo na pala ang problema, no? Kaya minsan, alam mo, yes, friend, naniniwala talaga ako na kaya siguro tayo paulit-ulit na nasasaktan dahil sa iisang bagay o iisang pagkakamali na ginagawa sa atin. It's because simple lang, dahil din sa atin, kasi hinahayaan natin. Hindi natin pinapanamnam dun sa taong yun yung pagkakamaling paulit-ulit niyang ginagawa. Hindi siya natatakot kasi alam niyang hindi ka rin naman magsasawa na magpatawad. Kaya, for me, one of the best ways na pwede mong subukan para matigil na yung kalokohan niyang paulit-ulit na ginagawa sa'yo is hayaan mo siyang lasapin yung consequence ng pagkakamali niya. Let him learn the lesson. Para sa susunod, mas maging maingat na siya sa mga gagawin niya, sa mga sasabihin niya, sa mga magiging desisyon niya. Kasi, di ba, ang tendency niyan, tayo lang din yung maaabuso. Tayo lang din yung paulit-ulit na masasaktan. Tayo lang din yung paulit-ulit na magrereklamo sa mga tao sa paligid natin na, ay, ginaganito ko, ginaganyan ako, paulit-ulit na lang to. Pero wala ka namang ginagawang aksyon para hindi ka na maabuso, para hindi ka na magawa ng mali. Diba? Kasi marami sa paligid natin kapag ganyan sinasabi sa'yo, magpatawad ka na, patawarin mo na siya. Hindi naman po sinabing hindi papatawarin, pero hindi pa napapatawad. Hindi pa papatawarin. Or, hintayin nyo yung tao na makaramdam ng pagpapatawad kasi kusa pong nararamdaman yun at kusa pong binibigay yun. Especially kapag yung taong papatawarin mo ay deserving na mapatawad. Kaya may mga tao, di ba, na bahala ka sa buhay mo. Kailangan mong matuto. Ito yung leksyon na para sa'yo. At minsan okay lang yun, tama lang yun para sa mga taong especially abusado, mga taong hindi natututo. Kasi ang ending yan, kung hahayaan mo siyang paulit-ulit na gawan ka ng isang pagkakamali na alam niya naman in the first place, ayaw na ayaw mo, pero paulit-ulit pa rin niyang ginagawa, ang magiging ending niyan, mawawalan niya ng respeto sa'yo, mawawalan niya ng boundaries, magagasgas yung salitang sorry at babaliwalain niya yung nararamdaman mo. And again, reminder to sa atin na hindi lahat ng bagay ay madadaan sa I'm sorry. Patawarin mo na ako, sorry na, bati na tayo. Hindi ganun yun. May mga bagay na kailangan pang pag-usapan,
ng mas malalim. May mga bagay na kailangan pang ipanamnam sa'yo kung bakit nagalit sa'yo yung taong to at hindi mo lang basta-basta madadaan sa salitang patawad at pasensya na. Kasi kung talagang feeling sorry ka, ipakita mo rin sa aksyon mo. Hindi yung sorry now, try again later. Kaya para sa akin, yes friend, hindi mo ko basta-basta madadaan lang sa salitang sorry. Sorry. Sorry not sorry. Dapat may kalakip yan na money. Mukhang pera pala, no? Nangutang kasi. Ikaw naman, kala mo naman suhol. Hindi, may nangutang sa akin tas sinisingil ko na. Kaso, paulit-ulit lang sa kakasabi ng sorry, aabot ko sa makalawa. Nagunaw na lang ang mundo, wala pa rin, hindi pa rin yung bayad yung utang niya. Ikaw talaga. Alam ko rin naman, yes, pre, na sinisingil mo na rin ako dyan sa gusto mong malaman kung sino ang mapalad na nanalo ng papremyo natin ngayong gabi. Kala mo nakalimutan ko na. Munti ka na, para sa akin na lang yung pera. Mukhang pera talaga, no? Well, anyways, ito na nga, yes, pre, na ang iyong inaabangan kung sino nga ba ang mapalad na nanalo ng 500 piso para sa ating... Yes, friend! Lakasan mo na muli ang pihit ng volume ng radyo mo dahil eto na, i-anunsyo na kung sino ang mapalad na nanalo ng ating papremyo ngayong gabi. Eto na. Congratulations sa pagmumukha mo. Ang pangalan niya ay... Allen Alvero! Grabe naman yun. Congratulations sa'yo, no? Ikaw ang maswerteng napili ni DJ B-Boy Bibo ngayong gabi dahil sa pangalan mo. Kasi po ang hinahanap ko kanina ay ang mga yes friend natin na nagsisimula ang pangalan sa letrang A. Grabe naman tong winner natin tonight. Si Allen Alvero. A na yung pangalan, A pa yung apelido. Sino ba namang magtataka kung bakit nanalo to, di ba? A, di ba? A na A. O kaya naman A para sa'yo, Allen. Congratulations again. Kung naririnig mo pa to sa mga oras na to, ang kailangan mo naman gawin ngayon ay mag-send ang iyong valid ID at GCash number para tuluyan mo nang makuha ang iyong tumataginting na 500 piso para sa ating... Well, anyways, yes, friend. 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo na pumipiyok-piyok. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito pa rin sa 101.1 Yes FM. Solid! Good night, baby. Mwah, mwah.